Sandro, pag-uusapan natin, alam mo, may isang nabuong Heritage Task Force kung saan ito yung nakikitang solusyon para dun sa mga nasirang national treasures ng Pilipinas. Kanina nga nung umpisa nung opening natin, na-banter natin at napag-uusapan natin yung mga talagang nangyari na kalamidad dyan sa Bohol at Cebu. Yun nga, kanina sinasabi nga natin na yung election nga ay na-postpone dahil nga syempre sa pagsira ng mga eskwelahan at mga iba't ibang buildings at mga structures. Pero ang problema ay pati yung mga national heritage na sites ay nasira din. So ano kayang mangyayari? Kailangan, importante malaman natin kung anong gagawin ng ang mga tao about this. Yes, of course. Para pag-usapan po yan, makakasama natin this morning ating very special guest, Legal Consultant, National Commission for Cultural and Arts, and Vice Chairman, National Committee on Monuments and Sites, Attorney Trixie Angeles. Good morning po, Attorney. Good morning. Siyempre, welcome back po sa Good Morning Boss. Salamat sa walang sawang pag-iimbita niyo. Of course, favorite natin na Attorney. Of course. At sige, Beth? Sige, Attorney, umpisahan natin. Ano po ba yung batayan para maging isang national culture treasure ang isang church or isang lalawigan or lugar? Marami yan, maraming standards. Una, syempre, yung age ng structure. Pangalawa na dyan, yung significance niya, kunwari, architectural significance, ehemplo siya ng estilo nung panahon na yon. Yung may nangyari dun sa site na yon, kaya may historical significance, or maaaring may mga outstanding features siya na nagpapakita ng galing at talino ng Pilipino ng isang panahon. Yes. Ngayon pinag-usapan po natin mga heritage sites sa Bohol at Cebu. Gaano po ba karami ang naapektuhan nga ng paglindol na naganap dito last week? Actually, marami. Pero iba-ibang degrees ng damage, no? For example, dun sa western side, yung mga malalaking simbahan, tinatawag natin na masonry churches, ito ang mga severely na-affect ng lindol. On the eastern side, may mga simbahan doon na also outstanding, although hindi pa sila nadideklara, nakikita natin na hindi masyadong naapektuhan sa eastern side. May damage din, pero hindi as bad as dun sa western side. Pero Attorney, pumunta po kayo dun sa mga historical churches. Ano po, kamusta po yung experience nyo nung nakita nyo po yung damage? Tingin nyo po ba may chance pa talaga itong ma-restore? Well, iba-iba, no? It also depends kung ano ang plano para dun sa mga structures na to. At hindi lang kami ang nagde-decide noon. Ang nagde-decide kasama namin ay yung mga constituents, yung mga parishioners, yung simbahan, yung local government, at yung primarily yung gumagamit ng structure at saka yung may-ari nito. So, together with them, gagawa tayo ng decision later kung anong gagawin dun sa natitira pa. Although, ang sasabihin namin is kung ano yung pwedeng ma-save, isi-save pa natin. But of course, right now, kunwari, wala kayong nakikitang ginagawa kami except yung inspections, kasi dangerous pa. Yes. May aftershocks pa. Tuloy-tuloy pa rin po yung pag-lindol actually. At sabi ng PhilVox, this will last for 2 weeks. So, for the meantime, ang gusto naming focus ay pagtulong dun sa mga nasalanta. So, hindi rin kami muna gumagalaw dun sa churches at saka sa mga ibang historical structures. May dalawa nga palang watchtowers na naapektuhan ng lindol. In particular, yung sa Balilihan na watchtower, which is a national cultural treasure also, gumuhuna po ng tuluyan. Maliit lang siya, pero very significant. Kasi ito yung nagbabantay sa mga incursions ng mga pirata pag umaakyat na sila dun sa river. So, sunod-sunod ng mga watchtowers yon na diniklara natin because they're about 200 years old. Pero Attorney, paano po yung pag-rehabilitate? Let's say 50% nun yung luma pa rin na structure. So ang gagawin natin, preserve pa rin natin sila, dadagdagan na ng mga modernong gamit. In some cases, iba-iba yan kasi case to case parate. Dahil una, iba-iba yung damage. Pangalawa, iba-iba yung ages ng mga structures na to. Although pare-pareho yung materials. So, it will also depend kung ang decision is wag na natin ituloy. So, magsisave lang tayo ng portion para makikita pa rin yung kalumaan, pero gagawa tayo ng ibang facility para makapagsimba yung mga tao. Pero Attorney, ito talaga, itong mga structures na ito, linawin lang natin, Sandro, matibay siya talaga. Made siya for mga lindol. Kaya lang talagang malakas lang po yung dumating na lindol sa Bohol. Ang 7 magnitude na earthquake is disaster proportions already. So, pero kung titingnan nyo yung arkitektura ng mga simbahan or mga ibang struktura na gumuho,
For example, yung mga simbahan, merong mga malalaking buttresses. So, ibig sabihin, yung mga nag-engineer ng design ng mga ito, alam nila na posibleng mayanig yung mundo nila. So, they prepared for it. Yun lang nga, may kasama na rin yung kalumaan, Old age. kasama na rin yung lakas ng lindol, kung kaya't na matindi yung damage. Mga 100 hindi years na rin na-foresee po siguro. kasi, no? Yung mga churches natin doon. About 200. 200 Closer to years. 200. Yung isang simbahan from the late 1700s pa. So, they're really all very old. Kung kaya't na-declare sila na national cultural treasures para nakikita din natin yung genius ng Pilipino. Yes. Ito po mama, napag-usapan nga po natin yung pag-restore at pag-rehabilitate nga po sa mga nasirang mga gusali. Kailan po ba magsisimula parang pinaka-engineering assessment para masabi nga po yung gravity ng damage na na-incur nga po ng mga... Nag-on-site assessment, rapid assessment na kami, which means eyes only, wala pa yung Yes. equipment, para makagawa kami ng reports at saka work plan. Para maiplano na rin kung ano yung mga next steps, which include yung structural assessment. Now, gusto kong i-stress na this isn't just for purposes of restoration. So, madaling sabi, hindi namin ginagawa ito para lang maibalik Maibalik sa natin. dati. For public safety din po Yes. ito. Kaya Okay. immediately after the earthquake, ang una naming panawagan is huwag kayong pumasok kasi hindi natin alam Kung safe. kung stable yan. At in the view of the aftershocks, baka dumami pa yung mga biktima. So gayon pa man, sumunod yung mga parish priests at saka yung mga mayors at kinordon off nila yung area. So yun yung meron kasing So sa ibang nagsasabi lugar po na- muna sila Opo. nagmimisa sa ngayon. Yes. Pero- Pero tuloy-tuloy pa rin yung pagdadasal. Pero attorney, speaking of budget naman po, kamusta naman po yung budget sa pag-rehabilitate nitong mga historical churches? Okay naman po. Well, sa ngayon, ginagamit muna namin yung kung ano yung available sa National Endowment Fund for Culture and Arts at dun sa mga budgets ng ibang agencies like yung National Historical Commission at saka yung National Museum. However, hindi syempre enough kasi less than 20 million yung natitira for that. Pero nangako naman ang DBM na makakahanap din sila at makakapag-release sila ng funding. I would like to stress that this is not funding that will be taken away from the victims. Iba ito. Iba At- Hiwalay na. Hiwalay. At during this period, kami rin ang nagsasabi na unahin muna natin ang mga nasa lanta, ang Yes. mga tao. So yung mga nag-o-offer to volunteer habang wala pa yung structures namin for donations, makikiusap kami na kung maaari, ipondohan muna yung mga relief operations para mapangalagaan natin yung mga tao ng Bohol. Wala yan, sana talaga patuloy na bumuhos ang tulong dyan sa Bohol. At nagdadasal tayo para sa kanila na tulong-tulong makakabangon din ang mga taga Bohol. At alam mo, Sandro, nung nakita ko yung sa mga pictures, mga Baclayon Church, lahat, para akong naiyak kasi nakapunta na ako dun eh. So Nakita parang mo na yun, ang in bigat sa person, loob. oo. Yes. So parang sana talaga, alam mo, isa rin yan sa number 1 tourist spots ng Bohol. So sana makabangon at unti-unti pag Na may nagtulong. sa ayos nga. Siguro ma'am, huling mensahe na lang po na nais niyo ipaabot sa ating mga manonood ngayong umaga. Nagpapasalamat kami sa mga tao sa Bohol dahil in view of everything that has happened to them, sa lahat ng nawala sa kanila, unshakable ang kanilang paniniwala at paninindigan sa Diyos. Maraming salamat dahil sa kanila wala rin Bohol eh. Wala yung mga structures na gusto natin i-save. Unshakable ang Boholano, unshakable ang Yes, Pinoy. of course. Thank you so much for joining us this morning, Attorney Trixie Angeles. Thank you. Maraming salamat po.